Mga minamahal, ang ating mong pag-aaralan sa bagay ito po ay napakahalagang talakayin dahil alam po ninyo ang mag-asawa, kapatid. Nung sila po ay bago pa ikinasal, siyempre sila yung gawan muna. Nandiyan po, kapatid, yung masigasi o yung kasigasigan sa bawat isa sa kanila. Na kahit na mga minamahal na sa trabaho ang babae, nandiyan po na grabe ang excitement ng lalaki upang sunduin po siya. Dahil sasabihin natin siya ang kanyang first love. Yung kanyang first love, yung kanyang unang pag-ibig, talagang ramdam na ramdam po. At alam ko po, kapatid, na ang bawat sa atin na narito ay dumanas po ng ganyang sitwasyon na tayo po'y nagkaroon po ng first love. Yung first love na yun ay parang ayaw mo na itong talagang iwanan dahil nandyan yung iyong grabing pag-ibig, yung first love. At sinasabi po ng ilan, kapatid, kahit na hindi po sila ang nagkatuluyan, pero yung kanilang first love, kailanman ay hindi raw po makakalimutan. Ewan ko lang, kapatid, yung pang mga bata pa po rito, of course, sana wala pang first love. Pero ako noon, kapatid, yung 7 years old pa lang ako, may first love na ako. Naliligaw na ako noon. Pero yun ay infatuation love siguro. Ewan ko si Brother Moja, may first love. Pero alam ko yung first love kasi ang kanyang mga magulang, mahal po yan. Nung nakasakit si Sister Lenny, dinala po doon po sa tangko ng San Fernando, iyak-iyak po yan. Kasi ang kanyang first love, alam ko, ang kanyang magulang, kanyang nanay. So, hanggang hindi po siya dinala doon, hindi po tumigil sa pag-iyak itong si Moja. Ibig sabihin, mayroong ang lahat po sa atin ay mayroong first love. Mga minamahal kung ating babasahin dito po sa Revelation chapter 2 verse 4 up to 5. Ganito po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Mga minamahal, basahin po natin. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa inyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka, at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan mo nito, malibang magsisi ka. Mga minamahal, ito po ay mga salita ng Diyos. Ito'y sinulat po ni Apostol John. Kung inyong natatandaan, kapatid, natin na pong binanggit dito sa pulpito ito, si John the Beloved, siya po, mga minamahal, ay ibinabad sa kumukulong mantika doon po sa isang kawa. Pero himala na siya po ay nabuhay. Kaya ang ginawa, kapatid, itinapon nila po doon po sa Patmos, sa lugar ng Patmos. At doon, mga minamahal, nagkaroon po siya ng pangitain. Itong Revelation, kapatid, Apocalypse, mga minamahal, sa Tagalog ay pahayag. Nakita po, mga minamahal, sa kanyang pangitain, dito po sinasabi po ng ating mahal na Panginoon, ito po ang iglesia po ng Efeso, kapatid. Na ang Efeso, mga minamahal, sa kanilang pamumuhay, dahil masyado silang na-focus sa mga earthly living, with the earthly things, nakalimutan po nila ang kanilang unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Ang unang pag-ibig, kapatid, ito po, mga minamahal, hallelujah, ay ang unang alam ng pagmamahal mo sa ating Panginoon Jesucristo. Ang dalisay at masigasig na relasyon sa Kanya. Alam po niyo, kapatid, naranasan ko rin po
na ako ay dumanas ng aking pag-ibig sa Diyos, yung aking unang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Nakilala ko ang Panginoon nung ako'y naging seryoso sa paglilingkod sa Kanya way back in 1990. Noong nagkaroon po ng napakalakas na lindol, ang Hyatt Hotel sa Baguio ay nag-collapse, Victory Hotel. Pero kung minamahal ay nandun po sa lupo ng Sabungan, doon po sa May Angeles City. Hindi ko lang, kapatid, na pwedeng magwakas pala doon ang aking buhay. Pero yung oras na yon, kapatid, yung pangyayari yon ang pamamaraan ng Diyos upang ako ay kanyang tawagin. Dahil sa ako'y nasa aking mga bisyo, kapatid, doon po sa pagsasabong. Natapos na po ang lindol, natapos na ang lahat, kapatid. Nakuha ko pang bumili ng isang Texas upang iuwi. Pero kung minamahal ng abang ako'y umuwi dahil hindi ko pa alam ang nangyari sa pagligiran, grabe pala ang mga nangyari, kapatid. Maging ang mga nitso, ito'y tumagilid dahil sa lakas ng lindol. At nung ako'y umuwi na sa bahay ng minamahal na karoon po, eksakto, ng Bible study doon po sa aming bahay. At doon ako tinawag ng Panginoon at doon ko tinanggap ang Diyos. Ako'y iyak ng iyak, mga minamahal. Kinokontrol ko ang aking pag-iyak. Pero mga minamahal, hindi ba kontrol ang aking pagbuha, ang pagpatak ng aking luha, kapatid. Dahil yun na pala ang simula ng aking paglilingkod sa ating Panginoon Hesus Kristo. After 1 year, mga minamahal, pumutok ang Mount Pinatubo. Ang utos po, kapatid, ng national government, lahat ng nasa ganitong radius ng Mount Pinatubo ay kinakailangan mag-evacuate, kapatid. Pero dahil sa first love namin sa Panginoon, buong barangay Bundagon, kapatid, kami lang po ang natira sa aming pamamahay kasama ang aking buong pamilya. Ang amin lang pong ginagawa doon, mga minamahal, ay ang nananalangin, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, umiiyak sa Diyos. Bakit namin nagawa yun? Nawala yung aming takot. Bagamat mayroong babala ang national government na kami lahat ay lilisan, pupunta ng kahit saan, basta malayo o minamahal. Pero hindi namin ginawa, basta ang ginawa namin ay ang nanalahin kami sa Diyos. And that's a sign of our first love sa ating mahal na Panginoon. Nandiyan po ang ating beloved brother Freddy, yung aking kapatid sa laman. Witness po siya, kapatid. Umiiyak ang aking mga kapitbahay. Ang sabi niya ng aming kapitbahay, mga Tulabot family, habang sila'y umaalis doon po sa barangay Bundagon, kanila kaming kinakausap ng masinsinan. Sabi nila, tayo na, umalis na tayo nito. Pero ayaw po namin dahil yun ay first love namin. Kami na lang palataya sa Panginoon. Wala akong absent sa gawain. Papunta sa San Fernando, walang absent. Overnight prayer, araw ng Biyernes, mga minamahal, mainit ang lahar, nasira yung tulay ng Abacan Bridge, aming tinatawid, kapatid, yung Abacan River, mainit-init pa ang lahat, mga minamahal. Kung hindi talaga kami makatawid, from Bundagon, kapatid, iikot po kami, papunta ng Arayat, para makatila kami ng San Fernando. Grabe po, mga minamahal, wala man kaming na talaga magandang trabaho, pero sinisikap po namin na makadalo sa gawain ng Panginoon para kapag hindi po kami nakadalo sa gawain ng Panginoon, napakalaki ang aming pagkukulang sa ating Panginoon because of my first love o unang pag-ibig sa Panginoon. Pero mga minamahal, dumating ang panahon. Ako'y naging isang politiko.
Una, naging barangay captain, naging municipal councilor, naging vice mayor. Mga minamahal, ang aking pag-iisip, ang aking attention ay na-focus sa ibang mga bagay. Nawala ang aking focus, kapatid, sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya doon na po, kapatid, nag-umpisa, nawala ang aking unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. At nung nawala, kapatid, ang unang pag-ibig ko sa ating Panginoon, ang minamahal, supposedly, araw ng linggo, ako'y nasa mga gawain ng ating mahal na Panginoon, sumasamba sa Diyos, pero mas inuuna ko pa, mga minamahal, ang ako ay makipaglibing sa mga namatayang kapatid, ang aking intensyon upang ako ay makita po nila, magkaroon ng tinatawag na visibility, ako'y visible sa kanilang paningin para darating ang eleksyon, mga minamahal, hallelujah. Hindi po nila ako makakalimutan, and that's my perception. But I was wrong, mga minamahal. Inuna ko ang kalooban ng tao, nakalimutan ko ang kalooban ng Panginoon. Unti-unti, mga minamahal, hinila ko muli ng kalaban, hinila ko ng diablo, mga minamahal, palayo sa ating Panginoong Jesucristo, palayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, mga minamahal. At ang mga bagay na dati-rating hindi ko naman ginagawa, ginawa ko na po, mga minamahal, nung ako ay nanlamig sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Dahil iniwan ko ang aking unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Paano? Bakit nangyari, kapatid? Bakit nawala ang aking unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon? Paano nawala, kapatid? Paano? Number one, kapatid, dahil sa pagiging abala sa mundo. Marahil, kapatid, narito po tayo sa mga datihang kapatiran. Ngayon, mga minamahal, yung ibang kapatiran ay nawala po, kapatid, sa gaway paglilingkod sa ating Panginoon. Ano kaya ang nangyari sa kanila? Number one, kapatid, nag-iba ang kanilang focus sa kanilang mga buhay. Dahil sa pagiging abala sa mundo, maraming bagay, kapatid, ang umaagaw. Number one, ang oras. Minsan, mga minamahal, binibigyan pa ng halaga, binibigyan pa ng prioridad, kapatid, hallelujah, ang oras, yung pansariling oras po natin, kaysa sa oras na dapat natin ibigay para sa paglilingkod, pagsamba, pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Number 2, kapatid, sa negosyo, sa business mo, sa sari-sari store lang, kapatid, kumikita ka lang siguro ng 100 o 50 pesos a day. Pero, kapatid, minsan, mas binibigyan mo pa ng attention o prioridad yung bagay na yun, kapatid, kaysa sa ikaw ay sumamba. Mga minamahal, yun, kapatid, ang mga umaagaw sa atin para mawala ang ating first love sa ating Panginoon. Number 3, kapatid, yung problema. Minsan nagkaroon lang tayo ng problema, mga minamahal, ayaw mo lang sumamba. Pero mga minamahal, ito ang nakakatakot, kapatid. The moment na hindi ka na sumasamba, hindi ka nakikipag-fellowship, kapatid, I am pretty sure, kapatid, mawawala na ang iyong unang pag-ibig sa ating Panginoon. Kahit na anong mahal mo pa, yung isang tao, kapatid, kagaya po dito yung sa secular world ng minamahal, kapag wala na ang communication with each other, mawawala yung kanilang magandang pagsasama. Amen po ba? Likewise, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating Panginoon, sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, kapag nawala na po, mga minamahal, yung right relationship sa ating pinakamamahal na Panginoon,
nating ibigay ng buong puso ang ating buong pusong paglilingkod sa ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, you shall love the Lord with all your heart. When we say all, walang reservation. Amen? Hindi sinabi ng ating Panginoon na ibigay mo ang iyong puso. 80%, 70%, 90%, 99%. Bagkus, ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya kung minamahal, minsan kapatid, nanlalamig tayo. Nanlalamig tayo sa ating paglilingkod. Kasalanan din po natin kapatid, dahil nagiging pabaya po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Mga minamahal, amen po ba? At dahil sa paulit-ulit na kasalanan, kapatid, unti-unting pinapalamig ng kasalanan ang ating mga puso. Mga minamahal kong kapatid, remember, wala na po dapat puwang ang kasalanan po sa atin. Tayo ba ngayon, kapatid, hallelujah, ay accepted na ba sa paggawa ng kasalanan? Yan ang palagi ninyong naririnig sa banal na pulpitong ito na tayo iniligtas na ng Diyos dahil sa kanyang biyaya. As sinasabi ng Biblia, hindi sa ating mga mabubuting gawa na pwede nating ipagyabang. Yan ba ay isang license o permit na ibinibigay ba ng Panginoon upang tayo gumawa ng kasalanan? Huwag nawang mangyari ang sabi ng Banal na Sulat. Kung ating bababasa, Brother Leon, Romans chapter 6, verse 1 up to 2. Mga minamahal, kapag ikaw ay tumanggap ng grace ng Panginoon, ito ang manifestation, kapatid. Hindi pagwawalang bahala sa iyong paglilingkod sa Diyos. Hindi yung mainit ka ngayon, bukas malamig ka, iniwanan mo ang iyong unang pag-ibig sa Panginoon. No. Ang sabi po, kapatid, ano ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Anong sagot, kapatid? Huwag nawang mangyari. Ibig sabihin, mga minamahal, the moment na nakilala mo ang Panginoon, bakit mo nakilala ang Diyos? Bakit tinawag ka ng Panginoon? Because of the grace. Amen. Dahil sa kanyang biyaya. Kaya po mga minamahal, dahil tinanggap tayo ng biyaya ng Diyos, mga minamahal, anong sabi po ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Mga minamahal, ano po sabi? Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ibig sabihin, kapatid, bagong nilalang, new creation, brand new man. Brand new, kapag sinabing brand new, ito'y bagong-bago, kapatid. Ibig sabihin, yung dati mong kasalanan mo minamahal ay hindi mo na dapat gagawin pa because you are now a brand new man. Amen. At ang sabi po dito, kapatid, hallelujah, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Lumipas na raw ang mga lumang bagay. Yung dati mong ginagawa, kapatid, yan po ay nagsilipas na. At ano po ba? At ang mga bagay, tingnan niyo, ang lahat ay naging mga bago. As I po, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things, yung matandang ginagawa ko dati, yung lumang bagay na ginagawa, all things are passed away, and behold, all things are become new. Ibig sabihin, mga minamahal, hallelujah, hindi po lisensya sa mga Kristiyano, kapatid, na ating pong isinisigaw po rito that we were saved because of the amazing grace of Jesus Christ. Yes, we were saved because of the grace through faith, mga minamahal, but it's not a license to do
the evil things, kapatid. Amen po ba? Ano ibig sabihin ito, mga mahal? Kinakailangan tayo sumunod. Kasi kapag gumagawa ka ng kasalanan, mga minamahal, pagamat ikaw ay Kristiyano na, ikaw ay nabautismo na sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon, but still, kapatid, ginagawa mo pa rin ang dating kasalanan ginagawa mo. I'm sorry, but hindi ka pa tunay na born again. Amen po ba? Amen. Kapag ikaw ay tunay na born again, binago ka na ng Panginoon, kapatid, kinakailangan mga minamahal, iwasan natin na tayo magkasala. Ang sabi ng Biblia, hindi ito permit upang gawin ang mga kasalanan. Pero kapatid, bakit nakagawa pa rin tayo ng kasalanan? Ako inaamin ko, makasalanan din po ako, gumagawa rin po ako ng kasalanan, pagkakamali sa harap ng Diyos, dahil tao po tayo. Pero hindi po palaging dahilan na I'm just a human. Hindi po yung kapatid, hindi po yan ang palaging sinasabi natin. Of course, tayo po yung mga may hina. Pero mga minamahal, hallelujah, kapag tayo ay nakasandig sa mga salita ng Diyos, mga minamahal, meron tayong kapangyarihan to control, kapatid, ang ating mga sarili. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. At dahil sa spiritual routine, kapatid, na walang puso, ibig sabihin mga minamahal na nagsisimba, pero wala nang excitement. Tanungin ko kayo, kapatid, excited ba tayo o ba tayo sa paglilingkod sa Panginoon? Amen. Salamat sa Diyos. Nakikita ko naman, mga minamahal, excited pa rin po tayo. Dahil kanina, alas 7 pa lang po, nandito na ang ating mga kapatid sa Panginoon. Lord to God, kalakpan po natin ang Panginoon. At nakikita ko mga minamahal na yung oras ng ating pagsimula ay 8:30, bago 8:30, nandito na po tayo. Salamat. Yun po ay indication na still excited pa rin po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Pero mga minamahal, mayroong problema. Dahil kapatid, baka yung iba, nagsisimba po tayo rito. Meron lang po tayo mga hidden agenda. Baka naman mga minamahal, hallelujah, ikaw ay ginagamit ng Panginoon bilang isang mga awit, but deep in your heart, nandyan na kapatid, ang panlalamig mo. Baka malamig pa sa pusa, sa ilong ng pusa, ang puso mo sa paglilingkod sa Diyos. Pwede mo mga minamahal, pwede ka mag-pretend na ikaw ay masaya, pwede ka mag-pretend na ikaw ay mainis sa paglilingkod sa Panginoon, but deep in your heart, kapatid, wala na pala ang alam ng ating paglilingkod sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi mo alam, kapatid, iniwanan mo na pala ang iyong first love sa Panginoon. Dati-rati, kapatid, wala kang absent. Pero ngayon, parang roller coaster ka, kapatid. Lulubog, lilitaw. Parang roller coaster po tayo. Huwag nawang mangyari. Mga minamahal, ang sabi ng ating Panginoon, Revelation chapter 2, verse 4 and 5, meron akong laban sa iyo. Ngayong iniwanan ang iyong unang pag-ibig. Ibig sabihin, mga minamahal, ang lahat ng ating mga ginagawa sa daigdig nito, kapatid, itong lahat ay hayag sa harap ng ating Panginoon, mga minamahal, bagamat nakikita ng Diyos, sumasabot po tayo, pero ang ating mga puso, kapatid, hallelujah, ito ay malamig sa paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi po ng Book of Revelation, kapatid, hallelujah, meron akong laban sa iyo na yung iniwan ang iyong unang pag-ibig sa akin. Pero hindi po doon nagtatapos, kapatid. Merong second chance ang ating Panginoon. Because God is a God of second chances. Amen.
Palakpakan po natin. Ang sabi po niya, kapatid, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka. Kung nahulog po tayo, kapatid, hallelujah, focus ang ating mga puso, maging ang ating kaisipan sa mga worldly things, kapatid, sa mga makabundong mga bagay, at hallelujah, nakakalimutan po natin ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Nakakalimutan po natin ang ating marundog na paglilingkod sa Panginoon. Meron po, kapatid, sinabi ang Panginoon, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Kung nahulog ka sa tukso, nahulog ko sa panlalamig, ang sabi ng Panginoon, magsisi ka. At ang gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una, kundi darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan. Ibig sabihin, mga minamahal, hallelujah, ang ating Panginoon, bagamat ngayon, tayo nasa ilalim ng grace ng Panginoon. Yes, tayo nasa ilalim ng grace ng Panginoon. Walang pagkakaiba, kapatid, hallelujah. Nung panahon po ni Noah, nung inutusan ng ating Panginoon si Noah, na gumawa po siya ng isang barko, isang angka, isang daong, mga minamahal, hallelujah. Imagine, ginawa po yun ni Noah, yung daong na yun, 120 years. Nung ginagawa nito 120 years, at the same time, sinasabihan ng mga tao na sila lahat ay magsisi, mga minamahal, hallelujah. Pero walang naniwala. Bagkus minamak po yung sinasabi po, mga minamahal ni Noah, at sinasabi pa na siraan ng bait. Pero nung dumating, kapatid, yung puntong yun, ano ang nangyari? Ang pamilya lamang po ni Noah ang silang nakaligtas, kapatid. Bakit? Dahil ang Panginoon Diyos isinara niya mismo ang pintuan ng arka. Ibig sabihin, mga minamahal, ang pintuan ngayon, kapatid, ay bukas na bukas pa. At sino ang pintuan papunta sa kaligtasan? Walang iba, kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Sabi niya, I am the way. I am the door. Siya, kapatid, ang pintuan, mga minamahal. Huwag na pong hintayin pa ng ating Panginoon Jesucristo na sasaluduin niya ang pintuan ito, mga minamahal, habang ngayon na tayo nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, samantalahin natin ang pagkakataon maglingkod ng tama, sincero sa ating Panginoon Jesucristo. Dahil ang sabi ng Biblia sa Revelation, ang mga mata ng Panginoon ay parang apoy sa galit. Nag-aapoy sa galit. Ibig sabihin, mga minamahal, yes, God is good all the time. Pero mga minamahal, ngayon, God is good all the time. Pero kapag, mga minamahal, wala na, kapatid, at natapos na, mga minamahal, hallelujah, itong sinasabi ng Panginoon, after rapture of the church, mga minamahal, makikita ang mga mata ng Panginoon nanlilisik, kapatid, at nag-aapoy sa galit lahat ng tao na hindi at ayaw maglingkod sa Panginoon. Silang lahat ay itatapon sa dagat-dagat na apoy. Pero tayo, salamat sa Panginoon, kung tayo ay maglilingkod at patuloy naman ang palataya, ipaglaban ang ating pananampalataya na tayo iniligtas ng Diyos dahil sa kanyang biyaya, mga minamahal. Ang ating Panginoon, hindi ka pababayaan ni iiwanan, mga kapatid. Ang tunay na tumanggap ng grace ng Panginoon, I'd like to make it clear, mga minamahal, sila ay marunong magsisi. Amen po ba? Ang sabi ng ating Panginoon, mga minamahal, alalahanin mo ang iyong unang gawa. Mga minamahal, kung saan ka nahulog, magsisi ka. Ang mga tumanggap, kapatid, ng tunay na biyaya ng Diyos, kapag tayo nahuhulog, ang sabi ng Biblia, kapatid, the just man fallen 7 times, but he rised up. Ibig sabihin mo naman, kapag ang mga matutuwid, ang sabi na sila ay nagpo-fall, kapatid. Pero sila pa rin ay ibinabangon ng ating Panginoon
Diyos. Kapag ikaw, kapatid, ay tunay na tumanggap ng biyaya ng Diyos, mga minamahal, nahulog ka man, pero sabi ng Diyos, marunong silang magsisi na dapat tayong magsisi at ating ibalik ang ating unang ginagawa, ang ating unang pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo. Amen! Amen! Kung dati-dati mga minamahal, excited ka, araw ng linggo pa lang, kapatid, hallelujah, ang gaway. Pero Sabado pa lang o Biyernes pa lang, ikaw ay nandun na sa iyong plancha. Pinaplansya mo na ang iyong susuotin, mga minamahal, at ipinapakita mo sa ating Panginoong Jesucristo na ikaw ay galak na galak sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga minamahal. Kung ang mga bagay na yan ay nawala na sa iyo, ibalik mo ngayon. Magsisi ka, kapatid. Kung saan ka nahulog, ikaw ay bumangon at magsisi at ibalik mo ang iyong dating unang pag-ibig sa ating Panginoon Jesucristo! Amen! Everybody say, praise the Lord! Ano ang gagawin para maibalik ito? Ano ang ating gagawin? Ang gagawin po natin alalahanin kung saan tayo nahulog. Ayan. So, isipin mo, saan ka ba nahulog? Kung nahulog ka, kapatid, sa iyong paglilingkod sa Panginoon, nawala mo ng pag-ibig mo, yung dati mong ginagawa, hindi mo na ginagawa ngayon, dati-dati, nagsishare ka, hindi ka, kapatid, confident na wala kang may dala sa gawain ng Panginoon, ibalik mo. Ang sabi, ibalik mo, kapatid. Amen po ba? Amen. Ibalik mo. At ang conclusion, kapatid, ang conclusion, marami, kapatid, aktibo sa ministry, ngunit tanungin mo ang iyong sarili. Aktibo po tayo sa ministry. Pero ngayon, tanungin po natin ang sarili. Tanungin mo ang sarili mo. Mahilig pa ba ang aking puso sa paglilingkod sa Panginoon? Nagbabasa ka na ba ng Biblia? Nagsishare ka ba? Kung ano-anong isineshare mo sa social media? Nagsishare ka ba? Yung gawain po natin, AGJC, sineshare mo ba? Hindi. Kukunti lang yung isishare. Pwede mo magtaas ng kamay yung may cellphone mo dyan, magsabing, praise the Lord. O, itaas po yung kamay na may cellphone. O, pwede nyo share na yun. Naka-live po tayo. I-search lang po ninyo, AGJC Church. Naka-live po tayo. I-share mo. Kapatid, nahihiya ka, baka makita ng kaibigan mo lang, uy, si Brother Alfonso, Brother Raulo, sineshare. Huwag ka mahiya. Kapatid, amen? Mga minamahal, kaisa ka, kapatid, sa Iglesia ng Panginoon. Amen po ba? Ikaw ay tinawag ng Diyos na maging ambassador and ambassador sa inyo. Mas mataas ka sa katungkulan po ng ambassador ng Pilipinas sa China. Bakit? Dahil ikaw ay isang ambassador and ambassadress ng hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Kaya pag-uulaman, ipagmalaki mo. At ang sabi ng Biblia, kapatid, ibalik mo. Pero ako na hindi nuwala, kapatid. Yung mga tumanggap talaga ng grace, sa mga pinili ng Panginoon, marunong silang magsisi at manunumbalik sila sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, kapatid, kahit si Satanas ay hindi ka kayang agawin mula sa kamay ng ating Panginoon. Si Satanas na walang ginawa kundi ang mangwasak, pumatay at mamuksa. Kapatid, wala siyang magagawa laban sa iyo. Bakit? Dahil ikaw ay anak ng Diyos at tinubos ng dugo
ng ating Panginoong Jesucristo. Amen! Everybody say, praise the Lord! Ang sabi nga po mo naman ng Ephesians chapter 6, verse 11 mo minamahal, anong sabi ko din? Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa pakana ng dyablo. Tuloy ang basa, sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan na di nakikita at naghahari sa sanglibutan na kadilimutan, laban sa hukbong espiritual na kasamaan sa kalangitan. But, sabi ko, we do not wrestle against flesh and blood. Hindi raw po tayo nagkikipag-wrestling, kapatid, o nagkikipaglaban sa pagitan ng dugo at laman. Ibig sabihin, hindi tao kalaban po natin dito. Amen? Hindi siya normal na tao ang kalaban po natin. Pagkusan sabi po, pag puminaman ang sabi po, tayo nagkikipaglaban against principalities, against the power of darkness, against Satan. Yun ang ating kalaban. Amen? At ang ating kalaban ito, mga minamahal, ang sabi ng John chapter 10 verse 10, hallelujah, Satan comes to steal, to kill, and to destroy. Sister Teresa po, siya'y naparito upang magnakaw, to steal, to kill, siya'y pumatay, and to, mga minamahal, to destroy our faith, to kill our faith, to kill our joy. Mga minamahal, yun ang assignment o ang focus ni Satan, kapatid. Yun ang ginagawa ko, mga minamahal, ni Satan. Remember this, mga minamahal, si Satan kailanman hindi na po niya guguluin yung sa kanya. Sa kanya na yun. Si Satan, kapatid, siya po ngayon ay narito. Alam po ba ninyo yan? Siya'y narito, kapatid. Gustong guluhin, kapatid, ang ating pananampalataya. Gusto ni Satan ngayon na dahil mainit ka, ipopokus ngayon ni Satan kung paano ka aagawin ni Satan mula sa kamay ng paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang focus po ni Satan. Pero kapatid, ang good news, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Book of Romans, kailanman, kapatid, walang makakaagaw sa iyo mula sa kamay ng Panginoon and even Satan. Amen? Bakit? Dahil meron tayong protection sa ating Panginoon, mga minamahal. Kaya nagsasabi po, Peter, ikaw pa ba ay aalis sa akin? Ang sabi ng Panginoon, kung ako'y aalis sa iyo, saan ako pupunta, Panginoon? Dahil sa iyo lamang merong buhay na walang hanggan. Amen? Tama naman yun, kapatid. Kung tayo ay aalis sa Panginoon, saan ka pupunta? Ang pupuntahan mo, kapatid, ay ang kapahamakan. Pero kung tayo palagi at patuloy at magpapatuloy na pupuntahan at paglilingkuran ang ating Panginoon Jesucristo, dito mayroong buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Amen? Amen? Kaya po mga minamahal po, ang nangyari po, dapat po natin gawin, ibalik po natin ang ating unang pag-ibig sa Panginoon. Ipanalangin po natin, kapatid, na ang Diyos, hallelujah, ang siyang magbigay at karagdagan ng ating pananampalataya. Amen? Amen? Hallelujah! Kasi mga sabi ko nga po, kapatid, hindi po ito po ang panahon ng ligligan. Ligligan na po ito, kapatid. Hindi na po natin alam anytime from now, darating ang ating Panginoon, kapatid. Ang sabi po mga minamahal ng mga Bible scholars sa kanilang pag-aaral, kapatid, from creation, kapatid, doon po sa Genesis, mga minamahal, nung ginawa ang tao, hanggang doon po sa ginunaw ng ating Panginoong mundo sa magitan ng tubig, nagkaroon po ng flood. Nung si Noah, kapatid, pinagawa siya ng arka, 2,000 years. Magmula noon, mga minamahal, nung nagkaroon ng flood, panahon ni Noah,
hanggang sa ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, 2,000 years. At doon ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo hanggang ngayon, 2026. Ibig sabihin po, minamahal, nasa 2,000 years pa rin tayo. So, all in all, nasa 6 years, 6,000 years. Anong sabi ng Biblia, minamahal? Ginawa ang daigdig at ang mga tao, minamahal, sa loob po ng 6 na araw. At yung isang araw, kapatid, ito ay papamahinga ng ating Panginoon. Amen po ba? So, ibig sabihin nun, huwag na po tayo magkampante, kapatid. Hindi natin alam. Ito ang last ng 2,000 years. After that, mga naman, magkaroon na po ng rapture. Hindi natin alam. Hindi natin alam ang mangyayari. Merong 10 days yata na ceasefire ang Iran at ang US, mga minamahal. Pero hindi natin alam. Baka biglang sisiklab ang gera, mga minamahal. Ngayon, sabihin natin Third World War, kasi natapos na yung First and Second World War, hindi na po natin alam. Ngayon kasi, missiles at saka, ano ba yun? Nuclear na po ang ginagawa. Isang pagpindot mo lang, wasak, kapatid. Hindi na po natin alam yan. Habang may panahon pa, habang bukas pa ang pintuan ng arka, ito ay sinisigulo yung pintuan yon, ang ating Panginoong Jesucristo. Habang bukas pa, habang hindi pa po sarado. Hindi ba maraming mga parable sa Biblia? Noong isinara ng Panginoong Jesus, yung pintuan, wala nang nakapasok. Yung mga mangmang na 5 virgins, hindi na po pinapasok. Kagaya nung panahon ni Noah, nung sinara ng Panginoong Diyos ang pintuan ng arka, wala na rin pong nakapasok. Mga minamahal, maglingkod po tayo ng husto sa ating Panginoon. Tapos natin tumayo ng mahal ng husto. Ating pong awitin, kapatid, ang unang pag-ibig. Amen. Unang pag-ibig. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, sa mga bisita, mga baguhan, kapatid, I am pretty sure that this is one. Ang mga gawa nito ang nilamisa ng Panginoon. Mga minamahal, patuloy po kayo. Hindi po kami magsisyaga rito kung hindi po kami naniniwala na tayo po'y wala sa katotohanan. Kami naniniwala na tayo nasa katotohanan dahil ang ating Panginoon si Kristo. Siya lang po ating pinaglilingkuran dito at tinataas. Hindi ang aming kasalanan. Ating pong awitin, kapatid, ang unang pag-ibig na tuloy. Hinahanap-hanap ko dating kagalagan, ang nag-isang pag-ibig ko sa iyo doon. Nasasabik ako muli sa puso ko'y maanasan, ligayang tulong mo, Jesus, na walang kapangyarihan. Sa aking mag-iisa, naiisip ko'y na, bakit mo nagawa ang magbago para sa iyo? Di ba sabi ko sa iyo,
ikaw ay nanlalamig sa paglilingkod mo sa Panginoon at nagagawa mo na, kapatid, yung mga bagay na hindi mo dating ginagawa, kapatid. Ibig sabihin yan, iyong iniwanan na ang iyong unang pag-ibig sa ating Panginoon. Gusto ng ating Panginoon, mga minamahal, sabi niya, alalahanin mo, anak, kung saan ka nahulog, ikaw ay magsisi, mga minamahal. Hallelujah. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabi ako ulit, sa puso ko'y maranasan, ligayang tulong mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko na bakit ko nagawa ang nagbago pa, Yesu. Ipagsabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa balon. Mga minamahal, examine yourself. Examine yourself. Mga minamahal, mainit ka ba ba naglilingkod sa Panginoon o nalalamig ka na? Kung ikaw ay nalalamig na, minamahal, pagsisihan mo yan, kapatid. Ang sabi ng ating Panginoon sa Book of Revelation, nalalahanin mo na kung saan ka nahulog, ngayon ikaw ay magsisi. Pagsisihan po natin, mga minamahal, bakit tayo po ay naging confident, mga minamahal, para bagang take for granted na lamang ang ating paglilingkod sa Panginoon. Mga minamahal, gusto ng ating Panginoon ang sabi po, you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, mga minamahal.
Tayo mula tayo manalangin. Mahal na Panginoon, hallelujah. Talastas mo, Diyos, ang aming mga puso. Mahal na Panginoon. Nakikita mo, Diyos, ang aming mga minamahal na kapatid sa mga sandaling ito. Sila, Panginoon, ay nagsisisi, Diyos. Lord, patawarin mo po kami at papanumbalikin mo, Panginoon, sa para sa amin ang ningas ng aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ibalik mo, Diyos, ang aming first love, ang aming unang pag-ibig sa iyo. Na kami po, Panginoon, hallelujah, ay may kasigasigan sa aming paglilingkod sa iyo, mahal Panginoon. Salamat sa iyo po mga salita na ito po'y nagbigay paalala sa bawat sa amin, mahal Panginoon. At dinadalangin po namin, O Diyos, sarili na panghawakan mo po kami hanggang sa iyo muling pagbabalik, Panginoon, hanggang sa huling hininga ng aming mga buhay, Panginoon, kami maglilingkod sa iyo at panghawakan mo po kami, Panginoon. Ito po ang aming sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God.